Senator Ping Lacson. Daniel, magandang gabi at sa lahat ng sumusubaybay, magandang gabi rin. Okay, sir. Nitong mga nakaraang araw na nakita po namin ang inyong X account. Marami po yata kayong mga litanya tungkol po dito sa Taguig. Paano po ba ito, sir? Bigyan niyo lang kami ng background. Paano po nag-come up na may mga lumalabas po na mga ganito mga allegations sa Ghost Project daw? Yeah, actually, tangent talaga sa files namin yan. Matagal na yan, marami kaming nakuha noon. Kaya lang, di ba, na-overwhelm naman kami ng Bulacan, Occidental Mindoro. Pero naandyan yan. Sa ibang lugar meron din. Nung inatak ni Senator Cayetano yung aking integrity, sinabihan ko mga staff, reviewin nyo nga yung ating files. Tingnan natin kung ano yung mahagilap dyan. So yan, marami palang nasa files namin, nasa record namin, yung mga infra projects. Saramihan doon, mga slope protection at saka drainage. Ang kapansin-pansin doon kasi, nakita ko tuloy na yung kanyang total na insertion sa 2025 GAA pa lamang, umabot na ng 6.795 billion. Okay. Nung in-scrutinize pa namin, 2 lang out of 70 projects yung hindi na-implement. So mga major projects yon. Pero pag bin-breakdown mo pa yung mga proyekto, kasi marami mga phase 1, phase 2 hanggang mga phase 12. So napakaraming 100 million worth na mga projects. Again, pag nakita mo gano'n, susundan mo yung medyo yung details noon, ano? Kaya doon namin natuklasan na may mga nag-overlap doon sa mga spans. Kasi pagka phase 1, katabi siyempre karugtong noon phase 2, phase 3, para makadaya yung contractor, dahil nga siyempre kailangang mamigay sila ng SOP o ng kickback. Titipirin nila yung kanilang gastusin. So ang daya, kung halimbawang 50 o 100, sabihin natin 100 linear meters yung isang span, yung phase 1 halimbawa, phase 2, whatever. I-overlap nila, yung susunod na phase, ino-overlap nila para matipid nila yung linear meters kung ilan man yon. So halimbawang in-average mo ng per linear meter nasa mga, sabihin natin 400,000 o sabihin muna natin 100,000. Kung makasampung linear meters kang in-overlap mo doon sa span, meron ka ng 1 million na tipid. Ayun. So hindi naman completely na ghost, pero masasabi mo na rin ghost yung portion na yon. Okay. Kasi dalawang amount, dalawang halaga yung nilagay mo sa isang span lang, kasi nga parang tinapan mo lang yung isang span na hindi nagawa. Chinarge mo yung buong span na buo. Okay. Ibig sabihin, sir, parang sinasabi na parang substandard. Pasok ba yan sa ganong category din, sir? Hindi. Wala pa yun. Bukod pa yung substandard. Meron din ganun. Pag sinabi mong, parang tantamount to ghost. Kasi ginos mo yung portion na yon na tinakpan mo. Parang sabi ko nga, kung halimbawa 100 linear meters, ginos mo yung 10 o 20 meters. Tapos in-implement sa susunod na phase ng project, doon mo palang ginawa yon. So lumalabas doon yung 10 or 20 linear meters na yung ghost yun. Okay. So sir, ganun ang kategory nun. Talagang nakita nyo, sir, si Senator Cayetano po, project po niya ito? Hindi, kasama doon sa kanyang insertion. Sa insertion. Okay. Doon ang galing. Ang discovery na nga namin so far, nasa mga 3.385 billion na yung mga proyekto doon. Tapos may nakita pa kami doon na dalawa yung appropriations pero isang project lang. Okay. So ngayon, kasi kung sasabihin natin, okay, pwede na overlook, na nagkamali ng pag-appropriate o pag-allocate. Allocation na ito eh. So halimbawang hindi nakita na naulit lang yung the same location at saka the same description, pwedeng oversight. Kaya tinitingnan namin ngayon yung documentation. Kasi pag siningil mo yung isang appropriation na 100 million, siningil mo pa uli yung pangalawang appropriation na 100 million, pero isang proyekto lang, ano tawag mo doon? Di ghost din yun. Ayun. Yun lang yung mga ilang examples na nakita namin. Sir, meron kayong sinabi, I think sa ibang interview kay Robert yata kanina. At meron na may tatlong bagman daw
Oo, kasi nung una, isa lang yung na-identify namin. Opo. Pero as we go on, yun nga, may mga lumalabas pa mga ibang pangalan na ginagamit niya rin Mm. na mga malalapit sa kanya. Hindi Talagang- ko na muna i-divert yung pangalan, pero binubuo na namin yung kaukulang testimonya tungkol dito. Okay, bagman ni Senator Alan yan, sir. Allegedly. Well, yun ang ipoprove natin kasi nga mga malapit sa kanya at sinabi rin nung bubuin muna namin yung affidavit, Oh, yung yun. sinumpang salaysay para mas maliwanag. Pero sir, ano yan? Talagang malapit sa kanya yan. Clue, pwede ba? Nagko-clue na ako, no? Yeah, actually, totoo yun. Kasi yung iba, pamilya na rin sa amin yung mga pangalan eh. Ah, familiar. Kaya Okay. Mm. Sir, pero yung yung bang may mga nagsasabi kasi bakit ngayon lang daw inimbestigahan po itong sa Taguig? Bakit nga po ba ngayon lang talaga, sir? Hindi, na-prioritize lang. Dahil ang ingay-ingay niya eh. Okay. Pag nag-iingay ka, mapapansin ka eh. Pag nambato ka, kailangan malinis ka. Ayun. Kasi kung meron kang dumi, huwag kang mambabato ng putik kasi babalik sa'yo yun eh. Okay. Pero Hindi sir, ko sinisingle out. Sinasabi niya, ba't sinisingle out yung Yan, oh. Tagig? As usual, sinasabi niya, bakit hindi imbestigahan yung ibang syudad? opo. Ito, sabi ko, ba't teka muna, hindi kita sinisingle out, pinaprioritize lang kita yung Taguig. Kasi nga, ikaw ang nagbibintang eh. Okay. Parang challenge ko na rin sa iyo, pangatawanan mo yung bintang mo sa akin na parang ang insinuation niya kasi hindi ba na dumoble raw yung aking SALN. Opo. Tapos in-insinuate niya na ninakaw ko yung bakit nagdoble. Kunwari ko pa nga siya, hindi nagdoble, nag-quadruple. Quadruple. At saka wala ako sa gobyerno nung time na tumaas yung aking net worth. Opo. Kasi hindi naman ako nagpa-file ng SALN between 2022 when I left, after I left, hanggang bago mag-2025. So absent ako sa gobyerno after 2022, saka yung before 2025. So doon, masama ba kung nakapag-negosyo ka, kumita ka, halimbawa nakachamba ka ng isang malaki-laking deal na legitimate naman. Kasi Yeah, katunayan, binayaran ko ay 2 taxable years ko, Daniel. Yung taxable year ko ng 2023, na nagbayad ako ng income tax ng 2024, 10.5 million eh. Kasi may nag-advise nga pa sa akin na wag sayang kasi alam mo naman yung mga taxes natin ninanakaw lang. Sabi ko, kaysa sumakit ang ulo ko 5 years pa na now, Opo. masilip pa yan, ibayad ko na lang ng tama. So the following year, yung 2024 sa 2025 para sa taxable year 2024, ang binayaran ko mga 2.8 million. Ayun. Dahil nga kasi hanggang ngayon, actually hanggang ngayon may mga collectibles pa kami eh. Hindi naman ako solo rito eh. Meron akong kapartner dito. Nag-form kami ng isang isang kumpanya para doon naka-charge doon namin china-charge yung Yun ang istorya. So wala akong tinatago eh. Pero para mag-insinuate siya, medyo nasaktan ako doon sa kanyang Facebook live na hindi naman akong kausap niya. Si Senator Erwin Tulfo, dinugtong niya lang ako eh. Oo nga. Sinama niya ako eh. Sa loob ko, teka muna, gaganyanin mo ako eh, kakalkalin din kita. Pero sir, di ba hindi naman kayo magkaaway niyan before? Like, I mean, dati bata pa lang ako yata. Nakikita ko magkaibigan po kayo. Pero, Yun nga, ewan ko sa kanya. Alam mo, Kuya Ping pa nga tawag sa akin yan eh. Di ba nung pigbibintangan niya akong aso, tuta ko raw si Erwin. Sabi ko, kung aso ako, tawag mo sa akin, Kuya Ping eh, ano ka? Pero sir, moving forward, Meron pa nga siyang, meron pa nga siyang interview na nahalungkat ng staff ko. I think this was 2021. Opo. May interview siya kay Boy Abunda. Tinanong pa siya eh, sino sa mga ito ang gusto mong makasama sa langit? Ako yung tinuturo niya eh. Ako yung gusto mong kasama eh. Ngayon, dahil sa nangyayari sa amin, ayoko sumama sa kanya. Baka kung saan niya ako dalhin. Baka saan, sir? Pero sir, ito pang itong sa Taguig, going back lang na after nitong Taguig, asahan ba sir, may mga area pa sa Metro Manila or sa ibang lugar po sa Pilipinas na talagang matitindi din po yung mga insertion pati yung mga yung mga ghost projects? Ganito lang yung 2024 at saka 2025 GAA. Yan talaga masasama yung insertions yan eh. Diyan nga yung sinasabi ko nga description ko, yung worst na national budget natin 2025. 25. Kasi lumobo, nagsaksak silang katakot-takot sa unprogram fund. Doon na dinala para siguro disimulado, hindi agad makita.
Opo. Nakita rin eh. So, yun, 2024 ganun din. Pero 2025 talagang tuluyan ng inabuso. So kaya nga pumutok na ito na napunta nga sa mga flood control. Kasi alam mo, pagka ang infra projects, yan ang paborito ng mga kurap eh. Kung di flood control project, drainage, dredging. Kasi ang hirap ikowa niyan. Isang bagyo lang, sasabihin nila nag-silted ulit eh. Kasi bumagyo eh, natambakan uli ng lupa eh. Yan ang paborito nila kasi ang kalakaran dyan, sa pagkaalam ko, sa pag-imbisiga namin, talagang nasa mga 50% ang nawawala eh. Kasi alam nga nila na mahirap i-audit eh sa malalayong lugar. So, alam mo, sayang eh kasi noong nagsona ang Pangulo last year, ang taas ng expectation. Kasi kami noon, even bago siya magsona, medyo tinitignan na namin yung budget eh, yung nakarang budget, yung sa 2024, 2025, yung ganon. So, may nakikita na talaga kami mga shenanigans doon. Tapos na-encourage kami, pati mga staff ko, dahil nagsalita si Pangulo, yung mahiya naman kayo, nakapokus sa flood control. So, hindi kami nagsimula after nung SONA. Actually, nasisimula, kaya napabilis yung privilege speech ko eh. Nung after ng SONA niya, by, I think, August 8, o ewan ko kung anong pecha yon, parang hindi nagtatagal nakapag-privilege speech. Kasi nakaready na yung aming, yung aming materials eh, yung mga dokumento eh. At saka hindi naman sa pagmamalaki, medyo explosive nga yung nangyaring pag-expose noon, di ba? Yung dalawang magkasunod na privilege speech. So, yun, sayang nga, alam mo, si Ombudsman, ganun din eh, saludo ko sa kanyang yung firmness, determination, resoluteness. Alam ko, marami rin siyang nakakabangga sa ginagawa niya. Pero, yun, parang nabubuhayan ako ng pag-asa. Kaya nga nasabi ko, itong findings namin sa Taguig, isa sa mga option na kinukonsider ko, instead na idaan ko sa hearing, sa public hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng either ipadala ko ng diretso sa ombudsman para mapadali yung kanilang isasagawang preliminary investigation, or simultaneously habang tinetake up namin sa Blue Ribbon, meron na rin kopya yung ombudsman. Okay. Kasi yung diretso aking na, parcel sir. committee, kaya nga mas maganda yung ganun para kung sufficient na yung prima facie evidence, pwede na silang mag-skip ng fact-finding kasi matagal din yung fact-finding investigation eh. So kung mag-preliminary investigation na agad, dahil maganda na yung pasok ng ebidensya na may papadala namin, pati yung hawak na rin nila, madadali yung pagsasampa ng kaso. So sigurado kayo, sir, plunder ang kakalabasan nito, plunder case? Kung series of acts, tapos at least 50 million, wala nang pupuntahan yun, kundi plunder. Okay. Yun lang, alam mo, yung siyempre, maano to eh, kasi pagka it takes two to di ba? So kailan talagang pero sa ngayon sa mga pumapasok na dokumento pati yung gusto mag-testify, baka doon kami papunta na ma-establish namin yung link, yung connection. Okay. Sir, pero sir, wala na bang chance na kumbaga parang na ito, friendship over na ba kay ni Senator Alan? Hindi, this is not about friendship, this is not about personal fights. This is about accountability. Ayun, tama. Kasi kung walang accountability, ba't ko naman pipilitin? No? Nakita lang namin kasi nga, pero parang na-accelerate lang ito dahil sa mga litanya niya sa Facebook. Ginadamay niya ako. Very bitter kasi nung natanggal na Senate President, parang hindi niya matanggap hanggang ngayon eh. Okay. Okay. Sir, ito medyo pampakalma lang ng next week babalik na po yung session. Kayo sir, personally, ano yung mga batas, mga panukalang batas na isusulong? Ano po yung aasahan po ng taong bayan kay Senator Ping? May mga nakala ko noong pagsimula pala ng Kongreso last year, Opo. Meron akong pinal na resolution yung tungkol sa Meralco kasi medyo ang daming umaangal. Mga kaibigan ko, mga sama na ako dyan, sir. Ako mismo kasi ang bilis ng mag-accelerate ng ng pagtaas eh. Opo.
nakakagulat, biglang dati kang nasa 7,000 o 11,000, papaluin ka agad ng 35,000. Nako. Ganyan na experience ng iba eh. Hindi lang mapaliwanag, kaya hihingi tayo ng paliwanag sa hindi lamang sa Meralco, pati mga power generation, yung mga power generators. Bakit ganito? Kasi ang isang pwedeng silipin dyan sa tungkol sa legislation, of course yung EPIRA, pwedeng pero yung system laws, alam mo, parang wala man lang effort ang Meralco para i-check yung mga illegal connection kasi after all, hindi sila nag-abono. Ayun. Ang nagsasubsidize noon tayo, yung mga legal, Oo nga. yung mga legal customers, kaya walang effort man lang sila na i-check yung mga illegal connection. Oo. Kasi sabi nila, hindi na kami nawawalan dito, yung mga nagbabayad ng legal, yung mga ang connection sa atin yung legal. Mm. So tayo nagsi-shoulder noon, malaki yun eh. Mm. Isipin mo kung meron nandadaya, ilang daan libo o baka milyon ang nandadaya sa Meralco. No. Hindi nila iniintindi yun. Oo nga. Dahil sa atin sinisingil. Unfair yun. Pinapasa sa So dapat consumer. talaga, sa Makitilo. consumer pass on eh. Ayun. Yeah. Okay, Senator Ping, maraming salamat po sa inyo pong oras, sir. Yeah, thank you, Daniel. Okay, sir. Happy weekend, sir. Salamat po. Happy week.